Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibin natin na finish na impeachment. Nako, walang napatunayan. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Di na maitago ang katotohanan. Kaso ni BP Sara binasura dahil walang ebidensya. Impeachment, finish na. Ayan mga kababayan. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga karbonatan. At ito na nga, simulan na po natin to. Pasok ka. To sedition case Hmm. ay ibinasura ng Department of Justice. Malinaw pa sa Sikat ng araw. Ayan. right, na walang napatunayan Correct. doon na may nilabag si Inday Sara na batas. Baga, useless po ang ginagawa nila dyan. Sayang lang po talaga yung pera natin dyan. Diba? So dapat dapat ngayon tinitigil na ng Bangag administration ang pag-i-impeach kay Inday Sara dahil isa yan sa kanilang articles of impeachment yung ginagamit na paulit-ulit na nagsasayang ng pera ang bayan, almost more than 25 million a day. Actually, good news ang ibabalita natin, pero alam naman natin, after ng good news, puro bad news dahil naman ang Sige, Bangag administration ay hindi talaga titigilan si Inday Sara. Kanina, habang nagbablog tayo, ay meron palang lumabas na balita na yung inciting to sedition case ay ibinasura ng Department of Justice. Ano kaya, bakit kaya nila binasura? Okay? Wala siguro ito yung ebidensya. complaint ng NBI na nag-ugat dun sa live stream namin. Nandun ako, di ba? Sama ako doon ni VP Sara noong November 2024 na kung saan sinasabi niya na kung ipagugurgur siya ng mga bangag, ay may kinausap na siyang gugurgurin ang tatlong damuho. Not only damuho, tatlong demonyo. Nako. So, tiyan natin basahin lang natin. DOJ dismisses, ayan yung headline. DOJ dismisses inciting to sedition complaint versus Sara Duterte. The Department of Justice has dismissed the inciting to sedition complaint against Vice President Sara Duterte over live stream rant in which she said she had already talked to someone to gurgur Okay. Kasi wala naman mga kababayan, wala namang nag-aklas, kumbaga wala namang gulo na nangyari mga kababayan, di ba? After the live stream, wala namang pong gulo. Ilang buwan ang lumipas, wala pong gulong nangyari. Kaya useless yung nila, kasong inciting to sedition mga kababayan, no? Wala namang napilit si BP Sara na manggulo, di ba? At saka wala namang ganung statement mga kababayan. Ang ano lang nila dyan, yung grave threats mga kababayan, yun yung ini-insist nila doon po sa video yan, no? Okay, alam mo itong 3 counts of grave threats po. Jimmy, talagang kulang yung balita nyo. Sabi nyo to, someone to gurgur, bangag, zatanas, and speaker. Ayan. If she were gurgured. Okay? Yeah. Sabi dito, according to DOJ spokesperson Paolo Martinez, the quantum of proof was high to merit the filing of an inciting to sedition case before the court. It was dismissed daw for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. End of story. Dapat by now, tapos yan ang ginagamit nila sa impeachment ni Inday Sara. So, binasura na ng DOJ. I don't know paano ginawa dyan ni Vida. Mga aso lahat yan ni Lisa Tanas. Diba? Nang bangag, nahiya naman sila siguro. Ano? So, ngayon, mga kababayan, dahil alam nila na nabasura na, dahil nag-uusap yung mga yan. Prior actually ng mga desisyon ng korte, may mga nagtitimbre yan, oy, Zatanas. Ibabasura na yung kaso kasi wala namang prima facie evidence Diba? So, dapat ngayon, tinitigil na ng Bangag administration ang pag-i-impeach kay Inday Sara dahil isa yan sa kanilang articles of impeachment yung ginagamit na paulit-ulit na nagsasayang ng pera ang bayan, almost more than 25 million a day.
every time na mag-hearing, tas ayan na, nagsalta na yung DOJ. Although wala tayong tiwala sa mga yan, siguro wala silang choice kundi ilahad ang katotohanan. Then after that, meron silang grave threats, merong kapalit. Imagine mo, binasura na nga, may grave threats, inciting to sedition yung, yung una ngayon grave threats naman. Yan nga pinag-usapan natin kanina, pero short lang, basahin natin. After that, pagbasura ng DOJ, meron namang kapalit. Still, DOJ, Department of Injustice, Nako. files grave threat case versus VP Sara Duterte. Ano ang sabi niya? A formal complaint for grave threats has been filed against VP, Department of Injustice spokesperson Martinez. The case violation Article 282 of the Revised Penal Code for grave threats in relation to Section 6, huwag natin basahin itong hapto. It's the same thing yung tungkol sa gurgur kung sakaling gurgurin siya. Ang sabi ng tagapagsalita niya, we confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Duterte. The charges of RA 10175, the Cybercrime Prevention Edition, and grave threats against Duterte after saying during live stream press conference, yun na nga, yung gurgur yun, mga kababayan, ito nakakagalit okay? Sa panahon ngayon, yung binaya, dapat lumalabas na kayo sa kalsada, Puro na kayo basura, lalangawin na kayo lahat. Ayaw nyo pang kumilos, protesta. Kanina, pinag-usapan natin yung mga kasinungalingan ng nibangag. Na hindi pa daw umabot ng tuhod. Ang baha. At wala naman daw masyadong naapektuhan. Hindi malala. Siguro sa lugar nila, no? Sa lugar po nila, hindi talaga babahain yan. Sa mga mamamahaling kayo nakatira, di ba? Pero dito po sa mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan, ay halos sa matangay na nga sa lakas ng agos ng baha, di ba, mga kababayan? Sa malakas na agos ng tubig, halos matangay na nga yung mga bahay, no? Ng ating mga kababayan. Tapos sasabihin mo bilang isang presidente ng bansa natin na wala, okay naman yung mga Pilipino ngayon kaysa noon, okay. My God, by now dapat naging aktivista na kayo para sa bayan. Nakita mo to? Ito, i-play natin to lahat. Valenzuela MacArthur Highway. Grabe, di ba? Ayan ang baha. Ayan pa mga pinag-ano natin. Nakita nyo na lahat. Tapos, ito na, grabe ito itong bata. Ito babae. Dali. Ito, sabi niya. Control! Ano na? Anong ganap sa buhay namin? Ito, laging nilulubog. Hanggang tuhod lang ba yan? Out sa inyo! Shout out, Mr. President. Kami sa bahay ko. Ay, sa bahay ko. Nakita niyo hanggang tuhod ba yan? Na ba? Nakita niyo? Ano pa? Nasaan pa? Ito ngayon. Yung paglilinis yan ng baha. Nakita niyo yan? Gadagat. Ganyan ang Pilipinas. Ganyan ang Maynila. Ang sabi ni Bangag, epektibo daw yung kanilang ginagawang mga flood control. Ito pa. Ito. Nagbabarko na, nagbabangka ng mga taong bayan. Wala pa matuhod yan? My God. Meron pa dito nakakaawa I mean, lahat naman nakakaawa yung sitwasyon Katulad dito Bangag. Wala pa ba sa tuhod yan? Ayan, nakapatong yung mga nagliligpit nila yung bahay nila. Ayan Imagine nyo. Kaya dapat ngayon, sabi ko, hindi nyo na pinapatagal si Bangag. Dapat ngayong moment na to, inaalis nyo na siya sa pwesto. Kawawang mamamayang Pilipino. Correct. Kawawa talaga kayo. Kasi, tingnan mo to ito, mga bata yan.
Masaya talaga Pilipino, no? Oh. Kahit masaya pa rin eh. Oh, happy pa. Grabe yung ano ng Oh, tubig. mga bata naglalaro. Hanggang gano'n, yan ba ang abot? Wala pang tuhod? My God, Maraming. mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat by now, tinatapos nyo na yan. Patalsikin nyo na yan. Ano sabi niya? Ni Marcos, hindi na gaanong malala dahil sa flood control ng gobyerno. Ito, August 11, balita. Kahapon. Sinabi ng bangag, ito, sa isang ambush interview habang bumibisita sa lugar si Bangag, na epektibo daw ang mga ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha. Nakakita na ba kayo? Ang question ko sa inyo, say magpaka-honest tayo dito. Nakita nyo na ba na ang Pilipinas, maliban of course sa Yolanda, ibang istorya yon. Diyan sa Maynila na nagkaganyan, na yung mga sentro ng syudad ay, ano tawag dito? Ganyan. Parang dagat-dagatang, parang may lugar na parang dagat-dagatan something. 'Di ba? Dagat ng basura. Tapos ano sabi niya dito? Mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaha. Medyo nabawasan. Dapat hanggang sa dibdib pa abot. Ngayon wala pa. Hindi pa hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Napakasinungaling, sabi nga paulit-ulit, dapat na tong binibitay si Marcos Jr. May nag-comment nga mga kababayan, sabi, napakasinungaling mo po, Mr. President. Halos ng araw maano na sila eh. Diba? Hanggang sa dibdib na yung baha. Tapos sasabihin mo, hindi pa umaabot sa tuhod. Diba? Baka yung isang lugar lang yung sinasabi niya mga kababayan. Hindi yung pangkalahatan mga karbi natin, no? Hindi yung nakita natin sa sa Batangas, 'di ba? Bulacan. Oh. Sa Bulacan at saka sa Batangas, meron din sa lugar ni Luestro, rumaragas ang rumaragas ang tubig mga kababayan. Ay grabe. Baka hindi niya yung pinapanood, no? Hindi pinapanood ni Mr. President, no? Junior. Sabi niya pa, so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangang gawin. Oh. Nako, ano nga. Anong kailangan? Eto, share ko lang mga kababayan kasi nakita ko po kanina si Paulo Ortega, mga kababayan, no? Nagpapadagdag ng 31 million para daw sa flood control, mga kababayan. Nayupak na yan. Bahang-baha na nga dyan sa inyo. Tapos, bagay, no, kung gagamitin lang talaga nila yung pondo, maaaring maibsan yan eh. Diba? Pero, sang-ayon ba kayo na magkaroon ng additional 31 million itong si Paulo Ortega na budget, mga kababayan? Para daw sa baha, mga karibin natin, no? Kailangan gawin. Paulit-ulit natin pinagyayabang niya na hindi na raw yan babaha. Kasi daw, maganda na ang ginawa ni Butiki Vince Dizon. Anong sabi ni Vince Dizon na Jolul? Isa pa to. Anong sabi niya, mga kababayan? Kawawa ang ating mamamayang Pilipino. Anong sabi niya dito sa kanya interview? Hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. Hindi talaga nag-drain eh. Hindi nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Hindi alam. Hindi natin alam na hindi alam na hindi nag-drain. Pero nung nakaraang taon, 9 months ago, ipinagyayabang na hindi na bababahain ng Pilipinas. Ginagago na kayo. Ayoko na sumigaw. Ginagago na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos. I don't know, nasaan ba talaga ang tapang ng mga Pilipino? Kayo ba talaga ay tunay na Pilipino? O half Spanish kayo? My God, half Spanish kayo katulad kay Pacquiao. 'Di ba? Habang sila ay nag-enjoy, ang mga demonyo nasa ibang bansa, si Bangag nagpapaparty, ang sarap ng buhay, tapos kayo nandyan, binaba, hanggang ngayon maglilimas kayo. Alam niyo kung gaano maglimas dyan? Buti sana kung meron kayong mga gripo lahat, may mga
tubig o may line kayo ng tubig lahat sa mga bahay ninyo. Yung iba, nag-iigib pa. Tama ba? Lahat ba ngayon may gripo na sa kanilang mga bahay? O wala pa kayong mga gripo sa bahay nyo, saan kayo kukuha ng panlinis? Mag-iigib kayo, uso pa ba ngayon ng Pila Valdez sa atin? Dito nga sa amin, mga kababayan, may gripo yung bahay, pero walang tulo, mga kababayan, kasi hindi na umaabot yung tubig sa kanila. Oo. Pero dito pa, malapit lang yan dito sa sa city, mga karabinada. Pero, walang tubig. Mga kababayan, ano ba yung gobyerno natin, no? Di ba? Kasi kami, nang bata kami, may balon kami ng inumin, may balon kaming panghugasan. Meron ba kayong ganyan? Hanggang ngayon, balon namin, buhay pa. 2 balon. So anyway, mga kababayan, paulit-ulit, ang ginagawa sa atin, tignan natin yung isang bangag na si Clarissa Castro, which is nakakasuya talaga siya. Ay, ito pa sabi ni Dizon. Na dapat kung ano yung ginawa dito Last year. ng district natin dito sa GR Neto. GR Neto. Yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective. Effective daw. Effective daw. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, ay paano, may ibsan talaga natin yung pagpano. Tama. Kaso ninakaw nila yung pera. Ayun lang. Ari ko. Kaso ninakaw nila yung pera. Yun lang. Kasi Kaya magnanakaw kayo mga kababayan, nanakawin nila at talagang hindi nila tatantanan ang pera ng bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang kabusugan. Okay? Mga buhaya. Wala silang kabusugan. Even ang impeachment ni Inday Sara, ang daming kumita dyan. Correct. Ang mga maletagang, ang mga binayaran, ng mga, hindi natin alam, pati mga testigo ay binayaran. Correct. Ngayon, pag-usapan natin. Okay? Binasa-basa natin ng saglit itong impeachment ni Inday Sara. It's what? 14th day? Ngayon yung kanina, diba nakita ninyo? May mga pangalan doon. May apelyedong Kamote. Nadagdagan na naman Kamote. Maliban sa Piatos, may Kamote, may Escudero, may Queso, may Mangga, di ba? Kompleto, di ba? Unang-una, mga kababayan, ilang beses na inexplika yan, okay, kahit ano ang kanilang pasikot-sikot doon sa Maleta Gang patungkol sa confidential funds ni Inday, the fact na confidential nga. Sayang ng oras lang yan Sabi nga ni Senator Ping Lacson, mga kabayan, sabi ni Senator Ping Lacson, dahil lang galing siya dyan sa intelligence community na yan, mga kabayan, talagang hindi yan inilalagay. Walang tanga na maglalagay ng real names, no? Diyan po sa pagiging nila, undercover. Pero yung mga pangalan naman nila, naka-save yan doon sa vault, sabi. Di ba? So, wala itong confidential fund na itong pag-iimbestingan na dyan. Wala silang makukuhang matibay na ebidensya dyan. No, bagkus ay papabor pa yung mga statement nila kay BP Sara. Yung mga reward money na yun, yung mga nirewardan, hindi kailangan ipaalam ang buong pangalan kasi hodang mag-imbento dyan ng Lisa Tanas, Marcos Adictus, okay lang. Bakit okay lang? Di ba? Legitimate naman yung kanilang pag-aalyas dahil nga nakasalalay ang kanilang buhay. Correct. Baka gorgorin ng mga bangag. Ang sinasabi dito sa impeachment, kanina, tungkol may mga activities o may mga ginastos katulad daw ng tree planting, Christmas-related activities, so yung mga gastos-gastos na ganon, table chairs, chuchu. Alam mo, nakaka-drain kasi talaga pakinggan itong kanilang maleta hearing. Kahit ano pang mga sinasabi ng witness doon ni Del Campo, alright? Tungkol sa mga explanation niya na mga ano tawag dito? Na meron silang notice of disallowance, so we get kumulang 73.287 million,
Tapos meron pang yun na nga yung mga resibo na hindi daw mga acknowledgement receipt, mga kababayan na yung iba hindi pa nga daw na-submit, chuchu. Ang question dito, hindi ko na ito babasahin lahat ng report na ito. Ang question dito, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, alright, na walang napatunayan Correct. doon na may nilabag si Inday Sara na batas. Correct. Malinaw na malinaw yan mga kababayan na wala pa po silang napatunayan, lalo na ito sa Kapunan, si Luestro, si Chua. Hanggang ngayon mga kababayan, ang puntos ay nandun pa rin mga kababayan, lamang na lamang ang depensa. Kasi wala pa naman silang napapatunayan. O sige nga mga karbi natin, ikaw, saan ka maniniwala? Doon ba sa prosecution or dito po sa depensa? Diba? Well, anyway, ito mga kababayan, pasadahan din po natin to si Senator Pia at Tulfo. Nako, nagkainitan mga karbi natin, pasok, nagkasagutan. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin. Alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may iparating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo Nako. ganito dito. And I certainly hope that you don't set a precedent kasi I don't know the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero wag naman sanang ganun. Yes, Wala. Senator Rafi. What's the pleasure of Senator Rafi Tulfo? Mr. President, in the past few weeks, Drama I have na coordinated ito. with the Office of the Majority Leader regarding the membership of the committees I hold as chairman. In fairness to the Majority Leader's office, they have extended all efforts to formalize the election of the members of the Committee on Public Services and Migrant Workers. What disturbs me is that it is the inaction of the Minority Floor Leader to Aba. confirm these memberships that holds important LEDAC bills hostage, such as the Department of Water, Inustage daw. crucial franchise bills, and the OFW reintegration bills. To my colleagues in the minority, maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Ulol. Alan Peter Cayetano, Anong good friend? Hindi kayo good friend, oy. Hindi nga kayo magkaibigan eh. it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. Bakit ganun mga kabayan? Palagi na sinasabing good friend pero hindi naman sila magkakaibigan eh. Diba? If you have time to go on FB Live, Sa, maybe you have time to confirm or give the go signal to your minority members. Kasi Mr. President, hindi, mas maganda pa talaga mag-live na lang si Cayetano kaysa pa sagutin ka niya eh. pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Peter Alan Cayetano para kumuha raw ng go signal nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. Buti nga sa'yo. I don't know anong dahilan niya, bakit niya Yeah. hostage Inuhostage na yung naman. pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Hino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority Talaga ba? para pumirma. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Kanina sana kausapin ko po siya, kaso wala po siya dito ngayon. Therefore, I have no choice para dalhin to sa floor. Maraming salamat, Mr. President. Senator Rafi, thank you for that reminder. In fact, we have 32 committees that have yet to be fully convened. Kulang pa ho tayo ng mga members. And we would like to request later on, me and the majority leader would coordinate and talk to our minority leader to provide us with the list of members to fully complete
the 32 committees. We recognize Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. Senate President. Actually, I don't really have to stand anymore because the Senate President already responded in the manner that I believe is becoming of the Senate. Senator Tulfo, madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyo may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Correct. Hindi ho tayo ganito dito. Yeah. And I hope, Yun, di ba? Correct mga kababayan. Ang drama nyo kasi. Ha? Palagi kayong gusto nyo palagi grandstanding. Di ba? Yung mga tulpo na yan, palaging gustong grandstanding mga kababayan. I hope. Pwede nyo mang pasimplihin yan eh. Mag-usap na lang. Ha? Hindi mo lang nakausap ngayon, parang ano ka na. Yeah. That you don't set a precedent kasi I don't know Correct. the Senate President to be that way. I don't know the Majority Floor Leader to be that way. He happens to be Nakakahiya. seated beside the former Senate President. The Minority Floor Leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Yun lang naman po. Thank you, Mr. Senate President. Si mayabang ng mayabang kasi. No? Mayabang kasi, papansin. Aha. Grabe naman, pwede mo pag-usapan yan. Bakit kailangan pang sabihin dyan? Ganun talaga pag grandstanding. What's the pleasure of Senator Raffy Tulfo? Sandali, Mr. President, ubusin ko muna yung tawa ko. Never po ako nagdrama dito. Ay, madrama ka. Simula nung Tanungin mo ang taong bayan, madrama ka talaga. Madrama ka, Raffy Tulfo. Tama sa Senator Pia, madrama ka talaga. ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling, nagdrama rito. Di nga. Yung sa PCSO nga, yung sa Loto. Anong nangyari doon, ha? Anong nangyari sa Loto? O, pakisagot nga kung hindi ka dramahan yon, ha? Halugugin niyo po yung mga post sa social media. Ay, nako. Never niyo ako nakita Ay, ng drama. O ginamit to para mag-grandstanding. Ay, buti sinabi Alam mo niyo yan. po yan. Alam na Buti sinabi mo yung grandstanding na yan. Ha? Oo, buti sinabi mo yung grandstanding na yan. Para naaalala lagi ng taong bayan kung papaano ka mag-grandstanding dyan. Yan talaga ang purpose mo dyan eh. Nagpapataasan kayo ng ihi ng kapatid mo. Ha? lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Ikaw. Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Hindi, Salamat po. ikaw. Pareho naman pong majority and minority gusto ng mag-focus sa trabaho. Yeah. At kanina ho, natapos na ho natin yung anti-hospital detention na napakaganda po yung debate at pag-amenda. At naniniwala po ako na mabubuon rin natin itong mga committees natin sa pamamagitan ng coordination between yours truly and the majority leader. Yeah, Mr. President, we'll just both reach out to our dear friend, Yes. the minority floor leader. He hasn't been feeling well, so let's give him. We'll reach out to him. We'll reach out to him, and by tomorrow we can settle this issue and elect already the members of the minority. Correct. At least I can guarantee and say that Senator Amy is on all those committees. As being deputy minority floor leader, she's in all those committees. At Yeah, we just have to masipag ho yan elect si other Senator members. Amy. Opo. So don't worry, Mr. President. We'll reach out to our dear minority floor leader, and I'm sure by tomorrow we can settle this all, and we'll start electing members Grandstanding to lang be able talaga to yan sa sign Rapid. the committee reports. Yeah, We because- guarantee all our members, Pagigil. both in the majority and the Yes, minority. because we cannot sign the committee reports without completing the committee memberships, as well as the BICAM and the ratification without completing the membership. So it's really important that we should complete that Yes. as soon as possible. Absolutely, Mr. President. And finally, Mr. President, before we adjourn, just two administrative matters. Mr. President, following are some of the measures relating to Paxilica initiative pending referrals to the order of business. Under resolution number PSR number 547, introduced by Senator Amy Marcos, and PS resolution number 571, introduced by Senator Raffy Tulfo, with the consent of the body, I move that PS resolution number 547 and 571, together with PS resolution number 541,
titled Resolution Directing the Senate Committee on Environment and Natural Resources and Climate Change to conduct an inquiry in aid of legislation into the nationwide practice of illegal wastewater discharge and improper septic waste disposal be Yan included naman. Wastewater, yung basura doon, no? Gadagat na basura, maladagat na basura. Anong tawag doon, mga kababayan? and taken up in the hearing of the Committee on the Environment and Natural Resources and Climate Change to be held this Friday, August 14, 2026. Ano pa kaya kung magkaroon ng paksilika dito, mga kababayan, no? Kung ngayon pang walang paksilika, mayroon na tayong ganyang mga problema. Di ba? Ano kung magkaroon pa tayo ng paksilika na sinasabi nga dito, na ito ay makakasira sa ating kalikasan, mga kababayan. Anyway, ano pong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kababayan. Maraming salamat po.